Well, hindi naman ako businessman, pero syempre, medyo may maliit na business yung parents ko na ginamit nila sa pagpapalaki tapos sa pag-aaral nila sa amin. So, totoo. Lahat talaga ng oras mo dyan i-invest mo, lahat ng sakripisyo gagawin mo para dyan, diba? Literal, hindi ka pwedeng magsayang ng oras. Papasok ka ng maaga, lalabas ka ng late. Lahat yun gagawin mo para sa business mo, lahat yung kaya mong gawin. Kaso ang problema rito, diba, ang pinupunto niya is, kailangan daw gawin mo na agad, 'di ba? Kahit empleyado ka pa lang, 'di ba? Kahit employee ka pa lang, 'di ba? Kailangan mo na mag-sacrifice. Agahan mo rin yung pagpunta mo para may matutunan ka, 'di ba? Tapos lumabas ka daw ng late. Para daw pag may business ka na pag-aari is pwede mo na siyang gawin, 'di ba? Sanay ka na, 'di ba? Hindi mo na kailangan pag-aralan. Well, doon ako natawa. Parang ang gusto niya sabihin, practicein mo na yung sarili mo na papasok ka na mas maaga kaysa pasok mo, tapos lalabas ka ng late kaysa pasok mo. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo, okay? Sipagan nyo yung mga ginagawa sa buhay, sipagan nyo yung mga grind nyo sa buhay. Pero please lang, huwag na huwag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kanino kumpanya kung hindi bayad. Now, sinasabi ko, huwag na huwag nyong gagawin yan. Unless papamanahan kayo ng kumpanya, sige, gawin nyo yan, 'di ba? Pasok ka ng 30 minutes bago yung pasok mo, nandun ka na, 'di ba? May ginagawa ka na. Tapos pasobra ka ng 30 minutes pagkatapos mong pumasok, lahat yun hindi bayad, 'di ba? Kung papamanahan ka, pwede mong gawin yun. Pero dito sa Pilipinas, gagawin mo yun. Nako, gagatasan ka lang ng mga employer dito. Wag na tayo maglokohan. May punto pa nga sinabi na, 'di ba? Para daw mas marami pang matutunan, mas marami pang mapag-aralan, 'di ba? Papasok na mas maaga. Guys, lahat ng learnings, lahat ng trainings pagdating sa trabaho, dapat pasok 'yan sa oras ng trabaho. Wala dapat special na kung ano pa. Obligasyon ng employer mo na i-training ka, ibigay yung lahat ng learnings na kailangan mo para sa trabaho mo. So ayun, meron na naman tayo napanood na video galing kay Kuya Renan na nilabas niya na reaction video tungkol doon kay Sir Alex na secret shop, no? Isang negosyante rin na nagsishare ng mga nalalaman niya tungkol sa business, shinare niya kung paano yung mindset niya bilang empleyado, na itong si Kuya Renan pinapabulaanan niya. So ako, naging empleyado rin ako, kahit paano meron na negosyo, kumikita na kahit paano, sapat na kailangan natin para sa pamilya. Na gusto ko sabihin na si Kuya Renan, ito yung mga typical na tao na mga tingin ko is kung magiging empleyado mo, ungrateful siya sa trabaho niya, lalo pag naramdaman niya na kailangan niya mag-extend, lalo kung walang bayad. Ngayon ganito guys, alam mo, ang pagiging empleyado, ayaw mo mag-extend ng trabaho ng walang bayad, wala namang problema, kasi bayad naman yan. Pero ang tanong ganito, kung hindi mo gagawin na magsakripisyo, na let's say, halimbawa, katulad ko, nagsimula si Para Clothing ng maliit, dumating sa punto 1 buwan, 2 buwan, hindi namin alam pare-parehas kung sa sahod ba o may babayaran ba ni Parak yung ginagawa ng mga kasama niya. Ngayon ganito, wala namang problema kung gusto mo maging ito lang yung bayad ko, ito lang yung trabaho na gagawin ko dapat. Okay yun. Pero, ngayon si Kuya Renan, parang sinasabi niya lang kagaguhan yung mga yun. Sa akin guys, marami akong mga kasama na nakita ko na nagsakripisyo. Nakasama ko lalo nung unang-una pa lang na ngayon ay maayos na yung buhay, pumapaldo na, sumi 6 digits na yung sahod. Na bakit nila nakuha yung kasi nakita ko bilang ako na owner na nagsasakripisyo sila. Kung kailangan nilang gawin ng walang bayad kasi naniniwala sila sa vision na pag dumating yung pagkakataon na yung company ay magbunga na, alam nila na pwede sila pumitas ng bunga na yun. Sa akin, walang problema bilang business owner na ngayon, na dating empleyado rin, na kung makukulong tayo sa ganong mindset, guys, maniwala kayo, mahirapan kayong umangat o makaahon. Tama yung sinabi ni Sir Alex na bilang empleyado siya dati, na ginagawa niya, na nagsasakripisyo dahil ginagawa ko rin yun. Na ngayon, na marami na akong kasama na nagsasakripisyo dati, na ngayon, okay na yung kinikita nila per month o monetary na nakukuha nila. Like yung isang partner na ngayon na recently, si Jolo, na part owner na rin siya ng Bulacan branch, na hindi ko yun binigay sa kanya dahil meron siyang pera. Binigay ko yun kasi kasama ka sa nagsakripisyo at kaya mo tong gawin yung trabaho, kaya makukuha mo tong earnings na ganito ngayon. Na gusto ko sabihin guys na if ever na may makita kayo ng mga may-ari na may vision at hindi madamot sa tao, guys, mag-all out kayo. Kasi malaking factor na nakakausap niyo yung may-ari, tapos masipag kayo kasi nakikita niya. Nakikita mismo ng may-ari kung ano yung mga sinasakripisyo nyo. Na pati yung sinasabi ni Kuya Renan na parang wag daw magpauto, ewan niya daw sa mga business owners na to, parang inuuto daw yung mga employees. Wala namang problema eh. Kami na bilang content creator na nagsishare ng experience namin sa pagiging employee at na ngayon naging negosyante na, walang problema kahit hindi kayo maniwala sa amin. Wala yung problema. Ang katwiran namin, ang
unang magbe-benefit ng malaki na pwedeng makuha dito sa company na pinaghihirapan natin is yung mga tao na kayang nagsakripisyo din nung nagsisimula. Yung mga tao na naniniwala sa vision noong mga panahong walang-wala pa yung company. Bilang si Kuya Renan, sa akin, sa lahat ng mga nakakapanood, maraming mga content creator na nagbibigay ng opinion nila at walang mali dyan. Bilang tagapakinig, tayo ngayon ang mamimili kung sino papakinggan natin. Kung gusto natin pakinggan si Kuya Renan, walang problema. Ang tanong, gusto mo bang maging si Kuya Renan? Kung ano ba yung naabot niya ngayon sa buhay niya, gusto mo ring makuha. Hindi ko kino-question kung ano man yung narating ni Kuya Renan. Kung yun yung perception level ng utak niya na bilang employee at bilang negosyante, hindi natin para pilitin ibahin yung mindset niya, walang problema doon. Ang sa akin lang, pakinggan nyo o makinig kayo sa mga influencer na gusto nyo maging. Sinishare ng mga influencer na to, lalo ng mga dating employee na nagkaroon ng maliit na negosyo, kung ano yung naranasan nila. Kung gusto nyo maging si Kuya Renan ang pakinggan natin. Kung gusto nyo maging yung influencer na pinapakinggan nyo, kasi ito yung ina-advise nila, yun ang sundin nyo. In the end of the day, kaming mga influencer guys, nagsishare kami ng knowledge, nagbibigay kami ng information, nagbibigay kami ng tips, paano natin mapaayos or madagdagan yung income natin. Kung hindi maniniwala yung tagapakinig namin, wala pong problema. Hindi po kami nasa point ng buhay namin na para i-please lahat ng tao. Kasi tanggap po namin na iba-ibang perception level ng tao na wala tayong magagawa kung yun lang yung abot ng isip nila. Hindi po ako galit kay Kuya Renan. Kaya ako po ito ginawa tong video na to, baka sakali mai-save doon sa mga tao na sinusuportahan yung paniniwala ni Kuya Renan na dapat ganun lang, dapat ganito lang. Kung darating tayo sa punto na makikinig tayo kay Kuya Renan, tingnan na lang po natin si Kuya Renan kung ano po yung narating niya ngayon o kung ano po yung ginagawa niya ngayon, malamang sa malamang, yun din po yung maabot natin. No hate, ini-spread ko lang po yung mga tingin ko na tama, na bilang ako is kung ano yung na-experience ko, yun po yung sinasabi ko. Walk the talk, ika nga. Sa lahat ng nakikinig, kayo po magdidesisyon ngayon kung sino po yung papakinggan nyo. Gusto nyo bang maging si Kuya Renan o gusto nyo yung maging business owners na ibang mga nakikita nyo dito ngayon sa social media?